ang naglilid din doon. At sa biyaya ng Panginoon, kahit may mga struggle ang bawat isa, Sabi mo mamaya na yan. patuloy po na yung buhay natin, yung buhay ko, especially sa akin. Ito, kaya ako napili yung mag-start dito sa repentance. Kasi kahit ako, hindi ako kaibahan sa inyo rin. No? Na ako, hindi ako nagkakasala. Di ba? Bilang tao, wala mang tao na hindi nagkakasala eh. Especially sa panahon ngayon, lahat na tayo. Kahit sa sulok ng mundo, kahit sa lugar sa mundo, purong tao yan. Lahat tayo nagkakasala. Man. Ang pagkakasala lang natin ay nasa sa iba-ibang kapamaraanan. Diba? Yung pagkakasala mo, maaring hindi ko nagagawa na pagkakasala sa akin. Hindi ko siya ginagawa. At ang kaibahan din ng pagkakasala, di ba? Ay yung pagkakasala na ginagawa ng isang mananampalataya at pagkakasala na ginagawa ng hindi mananampalataya. Pag-aralan natin yung repentance, yung pagsisisi. Kasi dalawa rin yung pagsisisi. Di ba? Yung nagsisisi na, eto, basahin muna natin. Sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahama, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Bali yung repentance, ang meaning po niyan, yung nasa kahuli-hulihan, tumalikod sa kasalanan, hindi yung pagsisisi. Kasi lahat ng tao nagsisisi. Yung mananampalataya, hindi mananampalataya nagsisisi. Di ba? Ang kahulugan lang nung sa hindi mananampalataya nagsisisi, actually yun na yung pagsusuri niya. Di ba? Yun yung kasing kahulugan ng pagsisisi. Sa hindi mananampalataya at sa hindi pa tunay na tumatanggap sa Panginoon. Ang pamilya sa mundong ito, kung tayo babasehan natin ang reliyon, dalawa lang. Ang pamilya ng Panginoon, ng Diyos na lumikha, at ang pamilya ng Diablo. Mababasa natin yan dun sa John 6 ba yan? Na you are your father the devil. Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, ang Panginoong Hesus, pinapatawag tayo sa ating Diyos na Ama. At ang sabi din niya na ang Diablo